Meron. Okay. So ito yung ating hose. So ano mga checklist natin dito? Yung mga rubber niya o gasket. Okay, so dapat wala siyang punit para maiwasan po yung pagkakaroon ng leak. Yan. So goods pa naman. So yung ating straight o yung mga straight ends is para po sa ating gauge manifold, and yung ating mga diagonal ends is para po sa ating charging valve and vacuum pump. Okay? Yan. And next naman po, yung ating charging valve. Okay, so ito po yung ating safety device para po hindi yung refrigerant is hindi po ma-release sa system. Kasi ang kadalasan natin ginagawa sa site, ito, tinutusok lang natin dito. Tama po ba? So, bibilisan lang natin yung pag-behead. Tama? Yan. So, pag meron po tayo nito, so dapat, ang paggamit nito, nakataas muna yung ating pihitan. Okay? So, kasi kapag nakadiin yan, tapos tinusok ko dito, lalabas pa rin yung refrigerant. Okay? Yan. So, dapat, nakataas muna ito. And then, lagay ko po siya. Yan. And then, dapat yung gasket niya, hindi punit. And then, next ko naman ikakabit yung hose. And then, next naman na gagawin is gagamit tayo ng gauge manifold. So, ito po yung ating gauge manifold. So, balik ulit tayo sa mga nakapag-training na. Go, sir. Ano yung mga checklist natin dito? Naka-zero. Dapat calibrated. Pagaya nito, so hindi naman natin gagamitin, pwede po natin siyang i-calibrate. Okay? So, kapag may na tayo, so ito nga hindi calibrated. Hindi siya calibrated. Pwede natin siya i-calibrate. So, buksan lang natin ito. And then, gamit yung flat head screw, pwede natin siyang i-adjust. Okay? Dapat sentro. Okay? So, yan. Pwede natin pihitin dyan. Dapat sentro sa zero. And then, ano pa? Yung mga checkings. So, sino pa? Ikaw, sir, nakapag-training ka na, di ba? Nakapag-training ka na. Ano pa yung mga checkings natin dito? Walang? Dapat hindi sirain. Ito. Okay. So ito dapat hindi ito po sira. Okay? And then kapag ganito po yung orientation niya, ibig sabihin naka-close yan. Kapag naka-ganito yan, ibig sabihin naka-open. And sino pa? Ikaw, sir. Ano yung mga checks natin dito? Sige, sir. May idea ka. Piling ko. Ay, yung ano sa yung calibrated. Calibrated din. So sino pa nakapag-training dito? Yung mga refrigerant, sir, dapat Yan. Yung mga refrigerant po. Okay? Yung mga refrigerant na pwedeng kung saan ito pwedeng gamitin. Dito nakalagay R32 and R410A. Ibig sabihin pa nun, yung side na to, para lang sa R410A. Yan. So itong buong gauge manifold na to, pwede pong gamitin sa R410A and R32. Okay? Yan. And then, dito po, kung titingin naman tayo sa pressure and temperature niya, so yung ito pong block na to, na linya, mga guhit na yan, mga calibration, is yung pressure po natin. Okay? Naka-PSI po siya. And then, yung pula naman na bilog na ito, so yung sa temperature naman po yan. So, sa magkabilaan po ng bilog na pulang yan, may numero po. So yung nasa loob po is para sa R410A. Ibig sabihin kapag yung naka-charge dito ng refrigerant is R410A, kapag titingin tayo ng temperature niya, titingnan po natin siya sa loob. Kapag R32 naman, dito naman po sa labas. Okay? Yan. So kabit natin.
And then, gamitin natin to. And next, ito na po yung ating vacuum pump. Paggamit, sorry. Yan. Sa paggamit naman po ng vacuum pump, yung mga dapat nating tandaan is kung may supply. So ito battery operated, dapat titingnan natin kung may supply. Gamit, pinutin nyo lang po yung push button na to. And then, dapat yung oil is pasok po dito sa linya na to. Kapag mababa na dyan, kailangan po nating dagdagan. Okay? And ano yung pinaka-importante na dapat nating tandaan kapag gagamit ng gauge manifold. Hindi gauge manifold, vacuum pump. Yung battery. Yan, Kung may higop. yun, kung gumagana. Siyempre. Okay? Yun. Dapat gumagana siya. Kung sa site, dadalhin mo yung vacuum pump na hindi gumagana, mumurahin ka lang ng supervisor mo. Yun. So, dapat mag-vacuum pa rin po tayo kahit hose lang naman yung i-vacuum natin. So, huwag niyo po ito i-engage kasi kapag in-engage niyo to, yung refrigerant po, dadaloy na dito. Kasi nga, halimbawa pag nagsiservice tayo, may refrigerant po yung system. Okay? Hindi po yung, hindi kayo nag-install pa lang tayo. Okay? So, dito, vacuum lang naman tayo ng hoses. Okay? Yan. So, dapat naka-close pa to. Open ko yan. Parang yung na-vacuum niya. Sarado pa yung switch. Pero sarado yung ano. Yan. So, open ko to. So dito, at least 1 minute na vacuuming time po para sa hose natin. And then, pwede na po siya. Basta makita lang natin na nag-negative po yung kanyang pressure. Ibig sabihin yan, naka-vacuum state po siya. Okay? Yun. Kapag nag-zero na o na nag-negative na, bumaba na sa zero, close ko po ito. And then, pahigop ko po yung aking Kasi yung vacuum pan. nasa apatan. Ako po, papatayo. Okay? Tapos, Yan. And then, saka po akong re-release ng refrigerant. Pag na, konti na lang po. Huwag yun nang hihigitin pa. Okay? Yan. Ilan sa yung temperature and pressure niya. Tanggalin natin ito. Yan. Ilan sa yung pressure niya? Siguro nasa 220 po. ilang pyesa. Mga 220 po. Nasa gitna. Temperature. 24. Tingnan natin. Kung 24 nga. Yung pressure niya is umaabot ng mga 30. Tama ba? Hindi, mga 230. 232 o 234. Mga 230 plus yun. Yan. Mga 230 plus pala. 240 pala yung mga 2. Yan. So dito nasa 5 point something yung temperature niya. Okay? So, para po malaman yung standing pressure po and yung standing temperature po ng ating refrigerant, pwede po kayong gumamit ng Salinity. thermometer. Okay? Yan. So, yung refrigerant po na hindi pa gumagana o hindi pa nagsacycle dito, same po sila ng ambient temperature.
Okay, kaya hindi nga po tayo pwedeng magkarga ng refrigerant ng bumabase lang tayo sa pressure niya. Okay? So kapag mainit yung ambient temperature natin, mataas din po yung pressure niya. So kapag mababa yung ambient temperature natin, mababa din po yung pressure niya kasi nakabase siya sa temperature po ng ambient natin. Okay? Yan.